Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ang lahat ng papuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay handog natin sa Allah. Nawa ang kapayapaan, papugay ay mapa sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang pa sa mga muharramat o di kaya ipinagbabawal na ito ay laganap sa panahon natin ngayon, at lalo na marami ang mga tao na sila ay nagpapawalang kibo at nagpapawalang bahala sa bagay na ito. Kabilang sa ipinagbabawal ay ang pagkuha at pagbibigay ng suhol. Ang pagbibigay ng suhol sa hukom o namamahala sa mga tao para pawalang saysay ang isang karapatan o pangyarihin ang isang ipinagbabawal, ay ito ay isang krimen o di kaya ito ay isang mahigpit na kasuklam-suklam o di kaya hindi nararapat na gawain. Dahil ito ay humahantong sa kawalang katarungan sa paghahatol. Ganun din, ito ay paniniil sa isang mayroong karapatan at paglaganap ng katiwalian. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, kanyang sinabi, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqan min amwalin nas bil ithm wa antum ta'lamun." Nagsabi ang Allah sa banal na Quran, huwag gamitin ng ilan sa inyo ang mga ari-arian ng iba sa inyo sa isa't isa, na kung saan ay sa paraang bawal o di kaya sa paraang ipinagbabawal, o di kaya iabot ang mga ito bilang suhol sa mga namamahala upang magamit ninyo ang isang bahagi ng mga ari-arian ng mga tao sa kasalanan, samantalang kayo ay nakakaalam. Ibig sabihin, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala kabilang sa kanyang binanggit dito na kung saan ay ito ay nangangahulugan sa mga karapatan, lalong-lalo na sa namamahala, na kung saan ay ipinagbabawal ang pagbigay o di kaya ay paggamit o di kaya ay pag-abot, na kung saan ay ito ay nahahantong sa tinatawag na pagkakaroon ng suhol sa namamahala. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم رواه الإمام أحمد. At ganun din sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon kay Abu Hurairah, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, isinumpa ni Allah ang nanunuhol at ang nagpapasuhol kaugnay sa kahatulan o umahatol. Ibig sabihin, kabilang sa makapagtamo o di kaya ay mapapabilang sa sumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung mga tao na sila ay nagsasagawa ng panunuhol at yung nagpapasuhol. So ibig sabihin, yun ay kabilang din sa binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na babala ito sa mga tao na sila ay gumagawa ng mga ganitong mga gawain. Samantala, ang anumang nangyari alang-alang sa pagtamo, pagkuha, paggamit ng karapatan o pagpigil ng kawalang katarungan na hindi maisa sa katuparan maliban sa pamamagitan ng panunuhol, ay hindi pasok o di kaya hindi napapaloob sa nabanggit na banta na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagsumpa o di kaya isusumpa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling salita, kung ito ay mayroong kabutihan na maidudulot, halimbawa na kung saan ay kabilang sa nabanggit natin, pagpigil ng kawalang katarungan, pipigilan natin yung kasamaan, o di kaya ay may isa sa katuparan lamang ang karapatan sa pamamagitan ng pagbigay natin ng suhol, so yun ay hindi napapaloob sa nabanggit na banta ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشي رواه ابن ماجه.
Ayon kay Abdullah ibn Amr, kalugdan nawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagsabi ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, ang sumpa ni Allah ay ukol sa nanunuhol at ang nagpapasuhol. So kabilang ito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga gawain o di kaya ay kabilang sa mayroong mga kapahamakan o di kaya mayroong mga kaparusahan na makakamit o di kaya ay matatamo ng isang taong gumagawa ng ganito. Sa panahon natin ngayon, mga alipin ng Allah, napakarami ang ganitong mga senaryo o di kaya ganitong mga gawain. Mapa, sabihin natin mapa opisina, o di kaya ay mapa sa trabaho, o di kaya saan mang mga sabihin natin pati sa mundo ng politiko, lahat ng mga gawain na mayroong panunuhol o di kaya nagpapasuhol, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay kabilang sa hindi maaari o di kaya hindi pinapahintulutan sa atin sa pananampalatayang Islam. Dahilan sa mga dalil o di kaya sa mga binanggit natin ng mga katibayan ng pagbabawal nito mula sa Quran na binanggit ng Allah, at ganun din sa mga babala ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga taong gumagawa nito. At ganun din, kabilang din sa mga muharramat o di kay kabilang pa sa mga ipinagbabawal ay ang pangangamkam ng lupa na hindi sa kanya. Ibig sabihin, pag ikaw ay mangangamkam ka ng lupa na hindi mo naman ito pagmamay-ari. So kabilang ito sa pinagbabawal sa pananampalatayang Islam. Kapag nawala ang takot ng isang tao sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang lakas at ang kapangyarihan ay magiging isang malalang kapinsalaan sa isang nagtataglay nito. Lalo na sa isang tao na gumagamit nito sa paglabag sa katarungan, gaya ng halimbawa pagkuha ng o di kay pangangagaw ng mga ari-arian ng ibang tao. At kabilang doon ang pangangamkam sa mga lupain ng iba. Ito mga alipin ng Allah, marami din ito na nangyayari sa panahon natin ngayon. Lalo na yung mga nasa taas na posisyon o di kaya ay meron silang posisyon sa lugar o di kaya ay meron silang mayayaman o di kaya ay meron silang kapangyarihan na kunin ang pagmamay-ari ng iba. So tandaan natin, kahit mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit gaano ka man pakapangyarihan dito sa mundo, o di kaya meron kang ranggo, o di kaya meron kang katungkulan, ipinagbabawal pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala at ipinagbabawal sa atin sa pananampalatayang Islam na mangamkam ka ng hindi sa iyo. Kumbaga ay kukuha ka ng hindi sa iyo, lalo na sa sabihin natin sa usaping lupain, sa pagkuha ng lupa, pangangagaw ng lupa ng hindi sa iyo. Fa'an Abdullah bin Amr marfu'an, man akhadha min al-ardi shay'an bighayri haqqihi khusifa bihi yawm al-qiyamah ila 7 aradin. Rawahu al-Bukhari. Binanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, ayon kay Abdullah ibn Umar, ang sinumang kumuha ng anuman mula sa lupain ng iba nang wala siyang karapatan, hindi niya pagmamay-ari, ang kanyang kaparusahan, lalamunin siya roon sa araw ng pagkabuhay. Pagdating ng araw ng pagkabuhay, araw ng paghuhukom, ang parusa niya ay lalamunin siya roon, na kung saan lalamunin siya sa araw ng pagkabuhay sa ilalim ng 7 lupa. Yun ang kanyang kaparusahan. Kaya mga alipin ng Allah, ikaw na mahilig mangamkam ng lupain ng hindi sa iyo, mangagaw ng mga ari-arian na hindi sa iyo, ay katakutan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil mayroong kaparusahan na nag-aabang sa isang tao na gumagawa nito. At ganun din, ayon din kay Ya'la ibn Murrah, kalugdan nawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, kalugdan siya ng Allah. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ayyuma rajulin zalama shibran min al-ard kallafahu Allahu an yuhfirahu. Wa fi Tabarani ay yuhdirahu hatta akhir sab'i aradin thumma yutawwaquhu yawm al-qiyamah hatta yuqda bayna an-nas. Rawahu at-Tabarani fil Kabir wa huwa fi Sahih al-Jami'. Ayon kay Ya'la ibn Murrah, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alinmang tao na nangamkam, nangagaw ng kahit isang dangkal na lupain, aatasan ito ni Allah na hukayin iyon hanggang sa umabot sa hulihan ng 7 lupa. At pagkatapos ay ikukulyar ng Allah subhanahu wa ta'ala rito sa araw ng pagkabuhay hanggang sa husgahan ito sa harap ng mga tao. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga sinabi nating mga mahilig mangangkam ng lupa, pagdating sa kabilang buhay ay mayroong kaparusahan, puhusgahan siya, papahiyain pagdating sa kabilang buhay sa harap ng mga tao dahil siya ay mahilig mangamkam at mahilig mangagaw ng hindi sa kanya. At yun din, kasama rin dito ang pagbabago o di kaya ay paglipat ng mga palatandaan at hangganan ng lupa. Halimbawa, yung isang tao sa kanyang lupain, mayroong mga boundary o di kaya mayroong mga hangganan, boundary, nilagyan ng mga palatandaan yung lupain, yung mga hektar. Pagkatapos, ang ginawa niya, inilipat niya. Meron siyang, nilipat niya yung palatandaan, kumuha siya ng space doon sa kanyang kapwa na hindi naman iyon sa kanya na. So, pakinggan natin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa gawaing ganito, sinabi ng Propeta, la'ana Allahu man ghayyara manar al-ard. Rawahu Muslim. Sinabi ng Propeta Muhammad, isinumpa ng Allah ang sinumang nagpalit, o di kay inurong niya, nagpalit sa mga palatandaan ng lupain. Kahit pa halimbawa inurong niya ng isang dangkal o inurong niya ng kaunti, basta nakapasok siya sa lupa na hindi sa kanya. Kumbaga, meron siyang mga nakuha doon na mga area na hindi naman ito sa kanya. Sinadya niya ito dahil upang makakuha siya doon. Tandaan natin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pag binago ng isang tao ang boundary, palatandaan ng kanyang pagmamayari ng lupa sa iba upang mapalawak ito, so kabilang ito sa binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung tao na yun ay isinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag isinumpa ng Allah ang isang tao, alipin ng Allah, wala nang kabutihan sa kanya. Mawawalan siya ng pagpapala. Ang pamumuhay niya ay mawawalan ng pagpapala, baraka dito sa mundo, at higit lalo pagdating sa kabilang buhay ay matatamo niya ang sumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ingatan natin mga alipin ng Allah, pakalayuan natin ang mga ganitong mga gawain, lalo na sa mga mayroong mga katungkulan, nasa mga katungkulan, sabihin natin mga politiko o kahit sinong mga tao na mayroong kapangyarihan na kayang mangamkam ng lupa na hindi sa kanila. At kabilang rin sa muharramat o di kay mga ipinagbabawal, so kasali dito yung tinatawag na pagtanggap ng regalo kapalit ng pamamagitan, yung sinasabi nating syafa'ah. Ang impluwensya at ang mataas na kalagayan sa mga tao ay ilan sa mga biyaya ng Allah. Ibig sabihin yung meron kang kakayahan, meron kang kapangyarihan, maimpluwensya kang tao, de kaya mataas na kalagayan, sabihin natin ikaw ay marangya ang iyong pamumuhay. So ilan ito sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao kapag tumanaw siya ng utang na loob para sa mga ito. Ibig sabihin, kinakailangan ng isang tao kapag binigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tumanaw siya ng utang na loob para sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na biyaya. Kaya
bahagi ng pagtanaw ng utang na loob dahil sa biyayang ito na ibinigay ng Allah ay gagamitin niya ito. Gagamitin ito ng isang tao na pagmamay-ari nito o di kaya nagtataglay nito, halimbawa sa kapangyarihan, para sa kapakinabangan ng mga kapwa niya Muslim. قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل رواه مسلم. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang makakaya mula sa inyo na makapagdulot ng kapakinabangan sa kanyang kapwa, di kaya sa kanyang kapatid, ay gawin niya iyon. Kung meron kang kakayahan na makatulong sa iba, gawin mo. Yun ang binanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung meron kang kapangyarihan o di kaya meron kang kayamanan na kaya mong tulungan, makagawa ng kabutihan sa iyong kapwa, makakuha siya ng pakinabang mula sa iyo, ay gawin mo ito. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganun din, sinabi pa ng propeta Muhammad, ishfa'u tu'jaru. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mamagitan kayo, gagantimpalaan kayo. Ibig sabihin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung halimbawa sa usaping problema, halimbawa, o di kaya sabihin natin sa kaso, kung mayroon kang kakayanan na mamagitan upang mailigtas ang iyong kapwa-tao na siya ay kabilang sa naloko, halimbawa, o di kaya winala sa kanyang karapatan. So kung ikaw ay mayroong kakayanang mamagitan, halimbawa, so iyon ay kung ginawa mo iyon ay gagantimpalaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit mga alipin ng Allah, ang hindi ipinapahintulot na ating sinasabi patungkol sa pamamagitan, pagtulong sa iba, ngunit ang hindi ipinapahintulutan sa atin sa pananampalatayang Islam na tumanggap ng kapalit sa pamamagitan at pagtataguyod na ito. Ibig sabihin, tatanggap ka ng kapalit. Merong kapalit. Yun ang mamamagitan ka, pero merong kapalit. So yun ang hindi ipinapahintulutan sa atin. وَالدَّلِيلُ مَا جَاءَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا مِنْهُ فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع. Ang patunay na sinabi natin na hindi pinapahintulot na tumanggap ng kapalit sa pamamagitan ng pagtaguyod o di kaya ay sa pamamagitan na ito, ayon sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon kay Abu Umamah, binanggit ng propeta Muhammad, ang sinumang mamamagitan para sa isang pamamagitan at nagbigay sa kanya ng isang regalo dahil doon sa ginawa niya, at pagkatapos ay tinanggap naman niya ito, ay binanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nakagawa nga siya ng isang malaking uri mula sa mga riba. Riba, natalakay natin ito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapat na para sa gumagawa ng kabutihan. Ito ang marapat. Mga alipin ng Allah, ito ang dapat. Sapat na para sa gumagawa ng kabutihan, halimbawa yung namamagitan, nakatulong, at iba pang mga uri ng anyo na makakapakinabang yung ibang tao sa iyo. Sapat na ikaw ay gagawa ng kabutihan na ang kabayaran ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na matatagpuan niya sa araw ng pagkabuhay muli. Dahil kung meron kang tinulungan dito mga alipin ng Allah sa mundo, kung meron kang sinulba na problema, pagdating sa kabilang buhay ay isusulba din ang iyong problema. Ibig sabihin, isusolve din ng Allah subhanahu wa ta'ala, ililigtas ka rin ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga kapahamakan pagdating sa kabilang buhay. Kaya alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, meron tayong mga importanteng dapat banggitin o di kaya dapat malaman at mabuting banggitin dito na may pagkakaiba. Merong pagkakaiba ang pag-upa sa isang tao upang tapusin o di kaya ay asikasuhin at subaybayan ang isang transaksyon kapalit ng bayad. Sapagkat
ito ay kabilang sa ipinapahintulutang pag-upa kung nasusunod ang mga kondisyon ng Sharia, di kaya sa batas ng pananampalatayang Islam. Ngunit, iba ito sa paggamit ng impluensya na tinutukoy natin o pakikipamagitan, halimbawa upang mabigyan kapalit ng pera, sapagkat yun ang hindi ipinapahintulutan o di kaya ay ipinagbabawal. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mag-ingat tayo sa mga bagay na ito ay kabilang din sa mga laganap o di kaya ay maraming tao ang nagpapawalang bahala sa mga bagay na ito, which is ito ay kabilang sa mga muharramat o di kaya mga ipinagbabawal sa atin sa pananampalatayang Islam.